now that it has reached the peak, di ba, ito na yung tipping point na naghahanap na sila ng 2/3, tsaka pa na-wrestle away sa kanila yung mayorya. So, paano namang hindi may kinalaman yan? Nandun po kasi kami nung araw na dumating si Bato sa Senado, nandun kami. At yung gulat po ng mga minority senators, makikita mo namumutla talaga. First hand kong nakita yan. Tulala nga si Lacson. Ayun, hindi na Tulala. makatingin, no? Tulala. Si Lito Lapid, di nakapagsalita eh. Hindi naman eh. Hindi naman talaga. Hindi, napagsalita. Napagsalita. Hindi, pero again, yung shock nila, hindi mo yan ma-act out eh. So they really did not know na mangyayari to. Kami po ang abogado ni Bato de la Rosa. We did not know he was coming. This is also our claim and this is the truth. We did not know he was coming. We did not know he was leaving. Pareho po, hindi namin alam because he is a police yan strategist siya Alam niya that he has to keep his strategy close to his chest kasi magli-leak Yung huli namin pagsasama, Coach, totoo yan. Nung siguro mga 1 a.m. na yon, that morning na supposedly umalis siya, naghawak kamay kami na totoo. Dinasalan ko siya talaga ng Holy Spirit kami. Kasi talagang nagdadasal kami together. Sabi ko, anong plano? I really leave it up to God, yung God's deliverance. Totoo niya pong sinabi yun. Aalis ka ba? Hindi. Kawawa tong mga senator pag iniwan ko sila. Yun po talaga yung sinabi niya sa akin. So, nung papasok ako sa Senate building kanina, doon nagsa ako ng mga reporter, yun din ang sinabi ko. Kaya ngayon, may kumakalat na mga balita na parang we were part of the subterfuge. Hindi po talaga. Hindi namin alam. I would rather be called ignorant than to be called the part of the plan. Tsaka Hindi kung namin alam. tatakas ka, attorney, di ba may record ang OSAA? Ako, mga ka-reaction itong si Attorney Ferdy Topacio, hindi po niya atrasan itong si Bonjing. Sige, Bonjing. Daldal lang ng daldal. Iniipon ko yan para ground for impeachment. Nako. See you in a couple of years. Nako po. Kasi po mga ka-reaction itong si Bonjing, masyado pong malaki, mataas ang lipad. Guys, bakit kanya? Ito po. Kasi, mantakin mo, sinuspindi niya itong si General Mau. Wala naman siyang kapangyarihan para suspindin si General Mau. Di po ba? Anong kapangyarihan niya para suspindin si General Mau? Anong kaso niya? Graft and corruption? Anong kaso niya? Ano ba siya? Elected official ba siya? Hindi. Bakit niya? Nasa loob siya ng Senado. Ang may jurisdiction sa kanya, yung Senate President at ang Senado. Hindi ko alam, masyadong malawak ang kaisipan po ni Bonjing Remula. Ito pa. Sabi po dito, matibag. Ito NBI gustong iserve ang warrant with Trililing sa Senado, si Trillanes. DILG, wala kaming balak arestuin si Bato. Ayun. PNP, we have no warrant, we can't arrest Bato. Hindi po nila magamit itong si Chief Police Chief Nartates, hindi nila maano yan. BBM, wala akong inuutos na arestuin si Bato. Ito si malupit na Bonjing, mga reaksyon. Pakinggan ninyo. Ombudsman, dapat humarap si Bato sa batas at hindi tumakas. Walang hiyang administrasyon na ito. Dahig pa ang mga hibang. Issue ni Bongbong, Coke. Issue ni Tito Sen, ni Tito Soto, Pepsi. Coco Locoy, follow yan. Sabi po ni Coco Locoy yan. Hindi ko lang ba niya sinabi yan. Coke tsaka Pepsi, ako paborito ko Maligamgam na tubig, yun ang paborito ko. Ito pa. Si Jokno, the Chipmunks. Any motion to dismiss impeachment can violate Constitution. Abogado to Hindi ba pwedeng motion to squash? Hindi, motion to quash. Constitution yun. Under sa Constitution yun. Ngayon, ayaw mong pa-dismiss?
Eh di wow! To conclude that the Senate was under attack. Correct. Sa pagtingin ho ninyo, based on the video, media reports na natanggap po ninyo at naobserban, was the Senate under attack? Alright, reaction TV Basic Bowling, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon. Naku po, former Senator Gringo Onasan, naku, ipapaliwanag po niya dito mga kareaksyon kung bakit merong diferensya dito si Matibag at ang grupo niya. Grupo ni Matibag. Ayaw ko sabihin mga NBI kasi nalulungkot ako sa nangyayari sa NBI ngayon. Gusto ko na lang sabihin ko, grupo ni Matibag. Yan, gano'n na lang. Pero bago po natin ituloy ang ating napakagandang reaction video ngayon, gusto ko magpasalamat sa nagbigay. O ito, ang tawag dyan ibinigay. Ito po, regalo. Forrest Gump na t-shirt. Napakaganda po. Tingnan nyo. Ayun, Forrest Gump na t-shirt. Tsaka napakagandang New York na sombrero. Bago po yan. Brand new. Hindi second hand yan. Salamat. PH Update. Siya po nagbigay nito mga ka-reaction. Kasi nakikita niya paulit-ulit na lang yung sinusot kong damit tsaka sombrero. So binigyan po niya ako. Galing po Japan ito. Yun. Maraming salamat, Idol. PH Update. Maganda. I like it. I love it. Okay. Tuloy na po natin mga ka-reaction. To conclude that the Senate was under attack. Correct. Sa pagtingin ho ninyo, based on the video, media reports na natanggap po ninyo at naobserban, was the Senate under attack? Unang-una, may mga tao ron na hindi dapat nandun. Di ba? Bakit ka nandun? Di ba? Di ba? Sino ka? Sino nag-utos sa'yo na pumunta ron? Ito yung mga, di ba, from a layman observers, di ba? Ang source natin ng impormasyon ay news footages, video. Diba? Series ito. So, hindi ito isang bakit lamang. Bakit? Bakit ka nandun? Sino ka? Ano ang authority mo? Sino nag-utos sa'yo? Ano ang dokumento magpapatunay na may karapatan kang nandun? Magkabila yan. Yun ang nating sa akin. Nung senador ho ba kayo, yung premises ng GSIS is considered a premise, a property or a jurisdiction within the Senate? Sagrado yan. Di ba? Magkahiwalay. Parang, di ba? Para ka nagdala ng armadong grupo sa... Of course, may tama na naman sa akin yan. Ano ginagawa mo sa Malacanang? Ba't ka naka-full combat gear? And in my case, I have stood at the gates of Malacanang as defender and attacker. No? Without an invitation except from my conscience. Di ba? Without an invitation except from my conscience. Ako noon at hinarap ko yung Consequence. Yung consequences, di ba? Ganon yun. Baliktarin mo ngayon. Bakit may armadong grupo, di ba? May mga sa GSIS premises. GSIS, sa Senate premises. Sa Senate premises. Yun ang mga tanong na hindi ko pa masagot hanggang ngayon dahil may investigasyon. Okay. Magkabila. So, anong advice nyo sa amin? Pagka may nagsalita na the Senate was under attack, ano dapat ang isipin namin? How will you conclude that the Senate was under attack? Correct. Okay. So, hintayin mo na ang investigasyon. Mas mabuti. Okay. Kumpletuhin. Pero, maghintay muna tayo. hindi, kung susundin natin Kasi, yung regulasyon ng SOCO, scene of the crime, operative ba? Habang tumatagal, nasisira ang physical evidence. Di ba? Nababasa, naulanan, binubura. Di ba? Baka kainin pa ng daga yung ibang mga papel doon. Di ba? So, kailangan mabilis. Nako, mga ka-reaction, yun lang ang tinatanong ni former Senator Gringo Onasan. Matibag, makinig ka. Sino ka? Anong ginagawa ng mga grupo mo doon? Anong business nyo doon? Di ba? Anong karapatan nyo nandun kayo? Nagipag-coordinate ba kayo? Wala. Kasi nga, utak matibag yan. Grabe mga ka-reaction. To me, void ab initio. Yung article... Dumako naman po tayo dito mga ka-reaction. Naririnig ko na naman yung salitang void ab initio. Ibig sabihin, mga tarantado kayo sa Kongreso. Void ab initio, ibig sabihin, puro kayo mga korap dyan sa Kongreso. Naririnig ko na naman po yung salitang void ab initio. Ibig sabihin sa simula pa lang, lahat kayo dyan, mga ulupong na. Hindi pala lahat, may mga iilan, mga 30 katao dyan na hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara. Kayo lang ang matitino. Si Richard Gomez, putangin ng Richard Gomez na yan. Bakit ko siya namura?
Hindi naman yung congressman, yung kapitbahay ko, kinuha yung malunggay. Ang pangalan niya, Richard Gomez. Kumuha ng malunggay, kasama niya yung nagngangalang Sandro Kurakot. Ito mga kareaksyon, tuloy natin. Void ab initio. Talo na kayo sa Senado. To me, void ab initio yung articles of impeachment, and therefore that can be the subject of a motion to quash or a motion to dismiss before the Senate sitting as an impeachment court on May 18, 2026. Doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni SP Cayetano, by May 18, kung hindi ako nagkakamali, as soon as ay magko-convene po yung Senado patungkol nga dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ano ho bang inaasahan po ninyo? Well, alam mo, yung Senado naman, meron silang duty, no, to constitute themselves into an impeachment court. So tama yung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, na action sila dito at Mayo 18 nga ang target date or earlier. Now, ako naman, from my view, based on circumstances and political reality, the articles of impeachment is dead in the water. Anong ibig sabihin yan? Baka ma-dismiss yan eh. On the part of the defense, meron silang option questionin yung validity, yung legality ng or constitutionality ng articles of impeachment through a motion to dismiss or a motion to quash. Kasi merong question doon sa proceedings ng Committee on Justice. Remember, ang House noong April 29, April 24, April 4, March 25. Nag-conduct sila ng proceedings eh. But at the time, the House and the Senate were not in session or in recess. Okay? So, yung kanilang continuation ng proceedings, I'm talking of the Committee on Justice, was in violation or in contravention of Article 11, Section 3, sa paragraph 2 of the Constitution, which mandates that yung kanilang proceedings ay maganap or gagawin when Congress is in session. Nakasaad doon mismo that they have to file the committee report within 60 session days eh. Kahit yung filing, dapat kahit yung action sa file complaint should take place during the session days ng House. Pero hindi ito nangyari. Yung 4 na araw wherein nag-present sila ng mga witnesses like accused kidnapper Madriaga, the controversial Antonio Trillanes III, yung AMLAC Executive Director na nagkaroon ng unauthorized disclosure of confidential information in violation of the AMLA law of 2021, and other witnesses. Nangyari nung days na walang session ang House, March 25, April 4, April 22, and April 29. Lahat ito ay void eh. Pag void, dahil ang House Resolution 892 is void, being contrary to Article 11, Section 3 sa paragraph 2, ibig sabihin yung kanilang finding of probable cause ay void din. At void din yung kanilang committee report at articles of impeachment na hinanda ng Committee on Justice, which was voted favorably by the plenary noong Mayo 5. Ako, ang iniintay ko po dito mga ka-reaction ito eh. Ito po yung pinakahihintay ko. Makita ko si Luis Tro na nandun. Makita ko si Luis Tro na nandun at hindi ko alam kung paano magsasalita sa Senado si Luis Tro kapag ang kaharap na niya ay si Senador Rodante Marcoleta. Yun lang. So, ito ay pwedeng questionin in a motion to quash or motion to dismiss before the Senate sitting as an impeachment court. So, for
all intents and purposes, hindi mag-prosper yung ganyang kaso na void from the beginning. I'm talking of the articles of impeachment. So yan ang aking perspective. At saka, yung aking experience sa impeachment, yung Corona, especially at saka Bautista impeachment where I was involved, nangyari yung mga proceedings na yan when Congress was in session, when the House was in session. Wala during the recess. And even Gutierrez impeachment nangyari when Congress was in session. And even the Davide impeachment happened when Congress was in session. So ngayon lang nangyari ito na itong impeachment proceedings against our Vice President Sara C. Duterte ay nangyari when Congress is in recess. So you see the voidness of the proceedings ng House Committee on Justice at saka yung action nila dito sa mga complaints. Aside from the other objections like sila na ang nagpisil ng mga defekto at kakulangan doon sa dalawang complaints, nagkaroon tuloy ng issue on fishing expedition. So to me, void ab initio yung articles of impeachment, and therefore that can be the subject of a motion to quash or a motion to dismiss before the Senate sitting as an impeachment court on May 18, 2026. At yung mga petisyon doon sa Supreme Court, attorney, magiging makakaapekto ho ba yun? Hihintayin pa bang desisyon ng Supreme Court bago sila, isa rin ho ba yun sa magiging grounds para masabi natin pwedeng hindi na ituloy muna ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dyan sa Senado? Actually, in the absence of a temporary restraining order or preliminary mandatory injunction, hindi pwedeng harangin yung Senado. Diba? Depende na rin sa Senado kung anong action nila if they will defer to the Supreme Court. But if the Supreme Court will issue... So, mga reaksyon, sa Lunes, motion to quash. Ang mangyayari dyan, motion to quash. Yung quash ba, yung kalabas yun? Squash pala yun, squash. Bakit kanyo mga reaksyon? Sa simula pa lang, mga trantado na yan na nasa Kongreso. Yun lang, masasabi ko. Sa simula pa lang, ang pag-impeach nila kay VP Sara Duterte, it's purely evil. Bakit kanyo? Takot lang naman managot ang mga animal na yan dahil sa paparating na Sara Duterte presidency. Pero nagnakaw si Sara? Hindi. Hindi. A temporary restraining order or a preliminary injunction, they will have to honor it. Kasi yan ang rule of law. So, tingnan natin ang situation, no? I don't want to preempt kasi hindi naman natin alam kung ang nasa mind ng ating kataas-taasang hukuman. We have really high respect for the court. As an officer of the court, kasi abogado ako, I will really put so much faith and confidence in the Supreme Court and even defend it to my last breath. Kasi yan po ang obligasyon. We have to defend the institution of the Supreme Court. So much so that as a citizen, I will also defend to the death the sanctity and integrity of the Senate. So, tingnan natin ang mangyayari dyan, Admar. We do not know anything can happen before May 18. Opo. Si Jade po ulit ito, Yes, attorney. Jade. Opo. Kung sakali mang absent si Senator Bato during the, yung impeachment court na nga, pagko-convene po nila, makaka-apekto ba yun sa maaaring boto po ng majority o ng yung magiging boto po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Alam mo, actually, walang epekto talaga kasi you need 16 votes to convict Diba? Imposible na ma-attain yan Hindi na aabot kasi kahit hindi pa mag-appear si Senator De La Rosa diyan sa impeachment proceeding sa Senate. 12 votes as against 9 sa minority at 2 pa sa abstain. It's impossible na aabot sila sa 16 or 15. Granting na i-consider natin na 15 na lang dahil nag-resign si Senator, now Secretary of Education, Sani Angara.
So, imposible maabot yung number. Kaya, ang sabi ko nga, politically and reality-wise, the impeachment is dead in the water. At maari ho bang gumamit ng sumama si Senator Bato via Zoom kung papayagan po ng Senado para makahilahok po? Kung papayagan ng bagong majority yan, pwede yan. Kasi sila naman ang batas dyan sa Senado eh. They are superior in their own sphere. Hindi pwedeng pakialaman sila kahit ng Korte Suprema. And if it is in accordance with their rules of impeachment, at saka that is reasonable given the fact na hinahunting ng NBI si Senator Bato para arestuhin ng illegally, so pwede nilang payagan yan. At pwede rin tayo masorpresa, Jade, baka biglang mag-appear, magsulpot dyan sa Senado si Senator Bato eh. We do not know eh. Yes, Depende yan kay Senator Bato eh. Di ba? So baka pupunta siya dyan. So depende. Opo. Siguro, attorney, yung huling mensahe na lamang at siguro generally, nakikita ho ba ninyo yung mga nagaganap na tensyon sa Senado, itong ang impeachment, lahat po yan may possible na papel o may impluensya mula sa ehekutibo, particular na po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung last message na lang din po. Despite the disclaimer or denial of President Marcos Jr. hinggil doon sa assault ng NBI, I am inclined to believe based on circumstances and personal observations na may kagagawan ang palasyo or ang administrasyon. Hindi lamang sa assault na nangyari ng Mayo 11 at Mayo 13, yung attempt. Pati yung impeachment, may kagagawa ng administrasyon kasi they control the majority in the House. So, ang reality is, merong hen si President Marcos Jr. dito, being the political leader of the coalition in the House. At siya rin ang kinikilalang symbolic head, if not the political head, of the minority led by former Senate President Soto. Kaya meron siyang kagagawan dito with all due respect, despite his attempt to deny itong nangyari noong Mayo 13. May kagagawan, of course. Imposible mangyari ito na merong audacity itong si Matibag and his agents kung walang basbas ng palasyo. Yung katanan. Ayan, attorney, pag-usapan natin itong pag-usad ng impeachment, no? Masa mahigit 250 na mga congressman po yung bumoto pabor dito po sa impeachment. Nakikita nyo po ba na itong ganitong klase ng botohan ay nagre-representa bilang representative sa boses ng taong bayan, attorney? Well, ito no, una ilagay ko muna sa tamang konteksto. Marami na akong nasalinan na impeachment proceedings nung ako'y congressman mula 1998 hanggang 2007. Naalala ko impeachment ni Merceditas Gutierrez, impeachment ni Añano Desierto, ito yung mga ombudsman impeachment ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos, impeachment ng Chief Justice Davide at ang kanyang mga Associate Justices ng Korte Suprema, at ang impeachment ni Presidente Arroyo. So lima ang nasalinan ko na impeachment proceedings dyan po sa Kamara. At sa lahat na impeachment na ito, makikita mo ang kamay ng Pangulo o ng executive branch ng gobyerno. Anong nangyayari dyan sa Kamara? Simple lang. Dumarating si Santa Claus at maraming regalo si Santa Claus. At ang mga pangangailangan ng congressman ay nasasagot nila. Ano bang pangangailangan? Well, una, projects, releases, appointments. Minsan may cash pa nga ako naririnig. Yung mga kaibigan ko nagsasabi sa akin, may cash pa eh. So, nung araw madalas sabihin ko, wag muna kayo magbigay, mababa pa yung offer. Hintayin nyo muna tumaas pa. Ganun Admar, MJ Hindi ko sinabi na nangyayari ngayon ito, hindi ko naman sinabi na nagkakaroon ng santos dyan sa Kamara de Representantes. Kasi nung araw, wala namang santos dyan
At yun talaga base sa aking eksperyensya. Sa 9 na taon na ako po'y congressman ng ika-5 distrito ng probinsya ng Iloilo. Opo. So, tingin nyo po yung mga pahayag, lalo na itong si Senadora Amy, posible po, no? Meron siyang nabanggit noon na merong pagpe-pressure, merong mga cash considerations daw, meron pang proyekto, pondo considerations at yung OMB na considerations kasi baka kasuhan or hanapan ng butas. Maaring mangyari para ma-pressure ang isang kongresista para moboto pabor sa kung ano man ang gusto nila. Tama po yun, Admar, no? Ang pabor na maaring ibaba ng Malacanang sa Kamara de Representantes present noon. Hindi ako naniniwala na absent ngayon. Present din yun. Opo. Dito muna sa pananaw nyo po sa nangyari pong investigasyon dyan po sa House Committee on Justice. Ganito po ba yung regular sa isang impeachment po, attorney? Ano bang assessment nyo po doon sa nangyari sa House Justice Committee? Well, itong assessment ko, no? One-sided affair. Bakit? Kasi hindi nakisali ang Vice President. So one-sided lang, narinig natin yung isang panig lang. O syempre, kung narinig mo yung isang panig, paulit-ulit, nalalaman mo na parang nagiging totoo. O, yan ang nakukuha ng isang nasa impeachment proceedings dyan sa Committee on Justice kung hindi ka makisali. And I'm hoping, no, na si VP Sara Duterte ay makisali dito po sa impeachment court, dito sa Senado. Kailangan lang po eh. So ano nakikita natin dito? Nakikita natin na siya po ay nang hindi siya sumali, yung side lamang ng mga nagbabato sa kanya, ang nakikita natin. Opo. Attorney, di po ba ang sumisimbolo sa hostisya isang babae, nakahawak ng timbangan at nakapiring? Ito ba ay applicable din sa fiscal level pa lang bago sa mismong korte, considering ang mga nasa Kamara ay ang magiging fiscal po dito, halimbawa yung doon sa House Justice Committee. Ang napapansin natin, mismo ang chairman, parang kumbinsido na may kasalanan ng pangalawang Pangulo. Ganun po ba dapat ang paghimay? Parang sila na din ata, ito yung mga napupuna, na parang sila pa yung nagpo-provide na naman, naghahanap ng mga ebidensya, hindi yung nagre-reklamo. Admar, iba yung piskaliya, ha? Piskaliya is supposed to be, walang pinapanigan yan. No? Tama ka, nakapiring na babae na humahawak ng scales, no? Pag dumating ang kaso sa judge, dapat impartial yung judge. Dito hindi impartial, ha? Bakit? Kasi ang mga kongresista ay umupo bilang kongresista dahil sa politika. Hinalalian sila eh. At since nagising tayo, ang presidente po, siya nang may control sa Kamara. Maaari ang Senado ay independent na executive branch of government. Pero yung Kamara, kontrolado po yan ng Pangulo. Isa lamang ang naalala ko na speaker, ha, na sa umpisa ay hindi kandidato ng Pangulo. Walang iba, si Manny Villar. Si Manny Villar sa umpisa, hindi siya malapit kay Erap. Later on na lang, na wala na magawa si Erap, na inadapt na rin siya. Pero ang punto, lahat na speaker, maski ang kasalukuyang speaker, hawak po ng Pangulo yan. Pero attorney, ito rin yung kanilang puna doon sa House Justice Committee pa lang. Tila nagiging impeachment court na yung klase, pero parang hybrid siya. Halimbawa, pinapayagan na maglabas na magsalita, may pinasumpina, pinatawag. Meron ding puna na kahit hindi daw belong doon sa reklamo, pero pinapayagan pa rin, bawal naman tanungin, clarificatory lang. Pati yung sinasabing clarificatory lang dapat, parang hindi clarificatory din yung tanungan, or pag nagtanong ka,
hindi ka rin pinapayagan, kina-crush out kasi daw sa impeachment court lang daw. Ito ba'y napansin mo rin po, attorney? Napansin ko yun, no? Ang napansin ko pa dito, siyempre, alam na natin na ang Justice Committee ay in favor ng merong probable cause na findings. Walang duda yun eh. In fact, bago dumating yung bago final yung 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara, alam na natin anong mangyayari. Ang mangyayari ay magkakaroon ng probable cause, no? At alam naman natin na ang committee report, no? Tatlo yun committee report, House resolution, articles of impeachment, no? Tatlo yun. Alam naman natin na laban yun kay VP Sara eh. At alam naman natin na ang boto ng Kamara ay pabor, no? Sa committee report, House resolution, at saka articles of impeachment. Wala ko nakikita na hindi sila papabor doon. Bakit? Kasi ang boto nila ay boto para sa salbasyon nila. Remember, ito yung mga nagdumi sa imahe ng Kamara de Representantes bilang isang institusyon. Bakit sinabi ko na nagdumi? Ito yung mga, yung 2022 up to 2025, 19 Congress yun. Yun ang kongreso ng mga kawatan. Sila yung humuthot sa pera ng bayan. At ang karamihan dyan sa kanila, except for a few ay gumamit ng perang hinuthot nila para bilhin ang boto ng taong bayan. So anong expected natin? Ang boto nila sa impeachment ay boto para salbarin ang sarili nila. Natatakot sila na pag umupo itong si VP Sara, papakulong sila. Yan po ang katotohanan. Sir, mayong gabi sa MJ ito. At para po sa mga nanonood ay board member pala si Attorney Rolex. Diyan po sa Iloilo incumbent. Sir, pag-usapan po natin ang inyong pong karanasan sa House of Representatives. Ano ang evolvement? Ano yung pagka-evolve, sir? Anong kaibahan noong panahon mo at panahon ngayon sa paghawak sa pondo ng bayan? Alam mo, una, nung panahon ko ang pork barrel ay only 70 million pesos. 70 million pesos lamang. Divided into 20 million soft at 50 million hard. Yun lang yun. Noong 2013 po, si Greco Bellica ay nag-file ng kaso sa Korte Suprema para declare ito unconstitutional. No? So, granted yun ng Korte Suprema. No? Nung panahon ko, yung allocation mo na 70 million ay pinipublish yun sa isang newspaper, no? Nationwide newspaper. So nakikita mo yun. After 2013, wala ka nakikita. Umano na, nagtago na ang pork barrel. In fact, no? Ang pangalan niya, hindi natin alam. Ang pangalan na allocables, lumabas lang po yan noong December. At ang allocation ng mga congressman, hindi natin alam eh. Doon sa distrito namin, sa 5th District, ngayon lang namin nalaman, parang January lang namin nalaman na 1.5 billion pala. Billion at ang pangalan pala nito ay allocables. So, bakit sikreto? Pera natin yun Bakit sikreto? May tinatago ba dito? Well, ang tinatago dyan kasi hinot-hot yan nila. Can you imagine, pagpasok ng project sa NEP, 10% na kagad yung tanggapin ng kongresista. No? Paglabas, gaan na, General Appropriations Act, 15%. So total, 25%. Hindi pa nga na-bidding yun So anong resulta? Substandard. Substandard ang mga proyektos nationwide. No? At ang masama pa dito, may mga bagay sila na items, Diyan sa General Appropriations Act na kinuha nila. Sa NEP, National Expenditure Program, kinuha nila, nilagay nila sa flood control. Alam natin, 3 pa lang Ano yan? PhilHealth. No? Ano pa? PDIC. Ano ba yung PDIC? Philippine Depository Insurance Corporation. Ito yung pag bumagsak yung bangko. Ito yung sinasagot. At ano pa? Ito, pinakamasama ito Yung peso counterpart ng foreign assisted projects. Ano ba itong foreign assisted projects? Sa Japan, kasi sanay ako sa Japan, Japanese loan. Mag-provide ang gobyerno ng 10%. Yung 90% galing yan sa proceeds ng loan mula Japan. So ano yung mga projects na yan?
ito yung mga big ticket items, ito yung mga economic impacts na mga proyektos at grabe ang kalidad ng mga ito, world class, no? So, 10% lamang ang ating peso counterpart. Tapos, re-release na 90% ang gobyerno ng Japan sa foreign loan. So, bakit nila kinuha ang mga items na ito, tinagay sa flood control? Kasi kung nakalagay doon, nakalagay sa PhilHealth, nakalagay sa PDIC, nakalagay sa peso counterpart, hindi mo pwedeng nanakawin eh. Hindi mo pwedeng suyupin. Naka-itemize eh. Oo, naka-itemize eh. itemized. Kung nilagay mo sa flood control, kita na ngayon. Lagay mo sa flood control, akin yung public works eh. Pipiliin ko kung sino ang mananalo ng kontraktor. So, kickback sa akin. Ganun na nangyayari. Buong Pilipinas. Saan na nakikita mo mga proyekto? Kita mo yung kalye. Bako-bako. No? Nag-i-scaling. No? Bitak-bitak. Pag nag-i-scaling ang proyekto, yung miskla mahina. Natatawa nga ako eh. Bawal walisan. Bakit bawal walisan? Kasi napupudpud. Ako po. Di ba nakikita niyo yan? Napupudpud ang proyekto. Ito talaga mga congressman na ito. Opo. Attorney, nauso din po ba sa inyo yung House Concurrent Resolution number 10, yung pong liquidation by certification sa MOOE? Bakit hindi ganon? Uy. Kasi lumalabas eh. Lumalabas yan sa public. Pinapublish kasi ang allocation ng bawat kongresista na 70 million pesos at the time. Nagkaroon ng publication eh. Ito sikreto eh. Ni pangalan lang ito, hindi natin alam eh. Grabe. Pero, Oo. Kailan na ba, MJ? Nalaman natin yung allocables. recently December lang. lang. Oo, recently lang. December lang. Can you imagine, 2013 pa yun hanggang 2025, December? Ilang taon nakaraan nun? 7 plus 5, 12 years. Di ba? Baka bahagi yan, attorney, ng time-in tradition. Ay, Ano hindi. naman? Uso yan. Nung Tradition. congressman kami, alam mo naman, PDAF eh. Priority Development Assistance Fund. PDAF ang pangalan. At alam mo na 70 million bawat kongresista. At alam mo na ang 70 million divided into two. 20 million na soft projects at 50 million na hard projects. At every year, nakapublish yan. Naalala ko sa bulletin nata pinapublish nila eh. So, ganun ha. So, alam mo ngayon mga proyektos mo. No? Alam mo kung ano yung kailangan lagyan ng project. Ngayon hindi. Yung bundok, no? Maski hindi kailangan ng flood control, nilalagyan. In fact, hindi natin alam kung ano yung flood control eh. Noong nagsabi ang Pangulo, mahiya naman kayo, ako yung tataka. Hindi ko alam eh. 2 weeks later, naglabas ang sumbong sa Pangulo. Doon ko nalaman na ang flood control pala ay generic terms. It's a generic term. Tapos, 18 categories pala ang flood control, including slope protection, yung mga ganon, seawall. Sa amin, maraming seawall eh. Bitak-bitak nga eh. Ako po. May mga butas eh. Substandard. Parang pinatong lang doon eh. Hindi naman kailangan eh. Waldas lang ang pera ng gobyerno. Opo. Attorney, ito po nasa 60 yata na congressman ang hindi bumoto. Ang iba nag-abstain, ang iba nag-straight no, ang iba umabsent. Sa inyo pong panahon, noong nagkakabotohan na sa plenaryo, kapag nailusot po yung articles of impeachment, anong rule nung panahon ninyo, sir? Zero budget ba yung mga yung tutol sa impeachment? O bibigyan pa rin, kahit konti? Ganito, no, MJ, nasa opposition ako noon. Was deputy minority leader. So therefore, kami yung nag-ipapa-impeach. Halimbawa, no? Ihalimbawa ko lang ha. Nung panahon ni Chief Justice Hilarion Davide, no? 'Di ba umalis si ERAP at nagpalit si Presidente Arroyo. Okay? So sinwear in nila si Presidente Arroyo. Sino nag-swear in? Chief Justice, no? Pagkatapos niya, nakaupo na si Arroyo. Ang nangyari, itong si Justice Panganiban gumawa ng libro. No? Sa akin pa yung kopya ng libro eh. Sabi niya, bago daw mangyari na nagkagulo sa palasyo, pumunta daw si GMA sa kanila, nagpapaturo kung paano magiging presidente. No? Ang masama dito, si ERAP,
nagtawid sumakay sa bangka. Pumunta from Malacanang Palace, pumunta sa Malacanang Park. Magkatabi lang yan, pero ilog, Pasig ang sa gitna. Ngayon, nung nag-file ang kaso si ERAP, sabi, hindi naman ako nag-resign, babalik na ako. No? Bilang Pangulo. Sabi ng Korte Suprema, implied resignation. At lahat sila pumirma. Tinuruan nyo nga si GMA paano maging presidente. Tapos sinuwerein nyo. Tapos nung pinailang kaso, kayo rin na-resign. Di ba impeachable yun? So pinailan namin ng impeachment sila. Yun ang mga sinalinan ko noon, MJ. Technical, no? Technical. Oh, hindi lang Alam mo na alam mo. Alam na alam mo. Tinuruan mo si Vice President Arroyo paano palitan si ERAP. Sinuwerein mo na. Tapos lumabas ka ng libro. Na nag-file ng kaso, dinesisyon na no, pabor. Di ba impeachable yun? So nag-file kami ng impeachment. Alam mo, binabaan kami ng TRO ng Korte Suprema. At wala kami magawa. So anong nangyari? Nirespeto namin yun. Kasi wala naman kami magawa But then, ang opposition noon tunay. Hindi ko masabi ng opposition ngayon sa Kamara ay tunay. Parang company yun Oo, parang yung halimbawa ng minority leader, kampi pa rin ng majority. Parang gano'n yung company union, parang gano'n yung meaning kalaban mo, nakasama mo, parang gano'n attorney. Ay, hindi tunay na opposition Di ba ang Chief of Staff ay nagiging Bureau of Immigration Commissioner? Naku po. Attorney, bago lang po ulit si Partner Admar, sa panahon po ba ninyo may equity sa pamamahagi ng pondo? I mean, yung mga distrito na talagang kinakailangan, binibigyan. Doon napupunta yung mas malaking bulk ng pondo. O wala rin? Nung third term na ako, si GMA ay nanalo na sa kanyang second term. First term. First term. Kasi si Nervia, yung unfinished term ni ERAP, inipit na kami. Wala na kami nakukuha. Releases? Wala. Opo, attorney, balikan ko lang yung sa pagbabudget ng pondo ng taong bayan. For sure na monitor nyo yung paghimay sa 2023 budget, lalo na doon sa PhilHealth na sinasabi nila na inilipat at itinuring na yung infrastructure project para sa health pa rin, yung kalsada ba yun or tulay, tapos 2024, 2025 pati 2026 na budget GAA ay hinimay din sa Korte Suprema lately lang din yung nagkaroon po ng oral arguments. At doon na pag-alaman na yung mga priority or key projects na under ng parang development plan natin, economic plan, Philippine Development Economic Plan ba yung tawag nun, na for sure na may talagang pinag-aralan na may impact sa ating economy. Mula sa program, nagpalit sila papunta doon sa mga unprogram. So ibig sabihin yung mga unprogram dati, yung mga karamihan ng mga flood control, inilipat, ginawang program. Yung mga key projects na pinag-aralan ng husto na may impact sa ekonomiya natin, hindi na nagiging key projects. Yun po ba sa tingin ninyo ay tama o mali? Mali yun. Kasi dito, nung araw, meron din unprogrammed allocation. Pero ang kondisyon noon, pag sumobra ang koleksyon ng gobyerno, may pera na, sobrang koleksyon Normally, April 1 yan Yan ang bayaran ng buwes. ng taxes, papasok yan doon. Pero ngayon, iba na nangyari. Nilalagay sa ang program fund, ginawa na rin parang pork barrel. Hindi na hinihintay yung excess ng tax collection. Maski walang excess, papasok na sa unprogram fund. Doon lang kinukuha Pero na nangyayari ngayon? Karamihan yan, papasok na sa flood control. At hindi lang yun Admar, yung minityo natin kanina yung 3 items na naalala ko na sa hearing sa Korte Suprema yung PhilHealth, PDIC at saka peso counterpart. Lahat yan nilipat doon sa flood control. Opo. Yung mga flood control projects, ito ba ay naging bida sa panahon po ninyo noon? Wala
Hindi. Hindi. Ang ano nun ay farm to pocket roads. Farm to pocket roads. Farm to pocket roads. Pero na-mention din yan, meron pa rin ganyan. Ako nga noon, ayoko ng farm to pocket roads, pinapasimento ko eh. Ayoko rin ng asphalt overlay kasi malakas ang kita doon eh. Which is, yung mga nabanggit last time din, nung kasagsagan ng pag-ugong talaga sa issue ng korupsyon ni Mayor Benji Magalong, pati yung Cat's Eye, yung iba pang mga ano sa mga kalsada, talagang lehitimo yung kanyang mga ni-raise na super overpriced. Well, Admar, no? Narinig ko noon, no? Narinig ko nung panahon ko, siyempre sa oposisyon ako. Ayoko magkamali. Kasi kung sa oposisyon ka, kailangan malinis ka. Kung narinig ko, hindi ganun kalaki ang kickback eh. Ngayon, 25% eh. Nako po. Ito Nalala ko Opo. yung isang sekretary na nagsabi, moderate your greed. Pero ito pong ito yung nakikita nyo rin ba na reason kung bakit hindi ganong kaganda yung ekonomiya natin? Kasi yung mga proyekto sana na makakapag-boost sa ating ekonomiya, yun yung hindi na na-prioritize eh. Yung mga hindi na kasama sa plano, yun yung ginagawang priority. Ganito, Admar ha, yung sinabi ko kanina, foreign assisted projects, hindi ko alam kung ano mga proyektos ang naka-line up doon. No? Ulitin ko ha, hindi ko alam kung anong proyektos ang naka-line up noon. May marami yun ha, World Bank, Japanese Yen Loan Package, ADB, meron pang KOICA, Korean International Cooperation Agency, meron pa yung minsan Saudi Arabia. No? Ang kondisyon dito ay ganito po, maglalagay ka ng peso counterpart. No? So ngayon, paglagay ka ng peso counterpart, no, hindi ko na malala kung magkano ang peso counterpart ng ibang project, ng ibang fundings. Pero ako naman, nag-concentrate ako sa Japanese Yen loan packages, kaya alam ko na 10% lamang. 90% will come from the loan proceeds. Okay. So ngayon, ito na ha. Ang proyekto, dalawang klase yan. It's either 50% tied project or 100% tied project. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabi mong 50% tied project, ang gagawa ng design, ang consultant, no, ay foreigner. Pinipili po na nagpo-provide ng yung funder. No, pag sinabi mo namang 50%, pwede ang local contractor ang mananalo. Pero sa construction, ito po sa construction, binabantayan siya ng foreign consultant. Tinitingnan siya ng ginagawa niya, sumasang-ayon sa programa na ginawa ng foreign consultant. Pag sinabi mo namang 100% tied project, both the consultant and the contractor, dapat foreigner sila. Pero, madalang makita yon. Karamihan talaga 50% tied. So, anong punto natin dito? Nakikita natin na gestation period nito 5 years, 5 years ang gestation period. At magaganda ang proyektos na yan. No? Yung road na pinagawa ko, naku, ang quality grabe. Pag pumupunta ako sa abroad, kino-compare ko, first class. No? Ngayon, ito nangyayari. Tinanggal yan eh. Di ba? Nilagay sa flood control. So wala ng foreign assisted project. Pangalawa, 2 taon na lang natira sa Pangulo. Ano pang proyektos with economic benefits ang madalaya sa Republika ng Pilipinas? Para sa akin ang gestation period, yung iisipin mo yung proyekto, pupunduhan mo at ma-realize mo o ma-implement ng proyekto, 5 years po yun. So ano pa ang economic benefits na madadala ng Pangulo sa ating bansa? Ako po ay magsasabi na mukhang wala na. 2 years na lang. Opo. Attorney, yung mga ganong klaseng mga proyekto ba, na malimit mga big ticket projects, yung mga foreign assisted projects, dito po mahirapan na makapagnakaw mga buhaya? Mahirapan. Kasi may consultant. May consultant yan eh. Ang foreign consultant, normally hindi yan pumapayag na nanakawin mo yung proyekto. At tinitingnan niya na hindi substandard ang pinagawa mo. Ganun yan Opo. Kaya mas napipili yung mga nabanggit mo na 18 klase ng flood control project. Kasi mananakaw yun eh. Opo, attorney, bilang panghuli na lamang po, dito po sa issue na ito, pwede ba
na mabawasan itong ganitong klase ng parang nagiging norm na po kasi bilang isang kongresista, bilang isang representative Tagalog nga, mambabatas sa Bisaya, sa Moa, sa Cebuano, magbabalaod, no? Talagang nakatoka lang sa paggawa ng batas. Pwede ba na tanggalin yung alam nyo yung kaya nababayaran, kaya na meron tayong naririnig na kapalit ng boto, etong mga proyekto at ibigay na lang ito sa lokal na pamahalaan. Total, same din naman sila ng area ng congressman na ito para pure lang na paggawa ng batas ang gagawin ng isang kongresista at hindi kabilang ang kongresista sa laging sinisingil ng mga constituents na kung meron ba tayong ano dyan, ganitong proyekto, kung meron bang ganito kasi for sure kahit ikaw board member din na attorney, hinihingan ka rin. So kumbaga parang redundant na. Sa mayor din, ganun din, hihingi din ng tulong, attorney. Pwede gawin ha. Una, dapat hindi kontrolado ng congressman ang Department of Public Works and Highways. At pangalawa, feeling ko ito, kailangan galing sa Pangulo. Kung sino man siya, galing sa Pangulo yung political will na sasabihin, hindi ko bibigyan ng pork barrel, hindi ko bibigyan ng allocables itong mga kongresista. Adbar, MJ, the problem is ganito. Naniniwala ba tayo na ang Pangulo inosente dito? Opo. Attorney, yan ang $60 million question. Iyon nga po. At isa pa, bilang panghuli na lang, attorney, kasi nakikita ko may piano ka. Kailan ka raw next nakakanta na marinig ng ating mga kababayan? Balik ng bala na ba? Alam mo, pinapractice ko na ngayon Turagsoy Turagsoy. Turagsoy. Inom tumalangoy. Maraming salamat, attorney, sa inyong oras. Madamo nga salamat. Sa ulitin. Thank you, sir. Ronald Bato de la Rosa. So marami tayong pag-uusapan patungkol po sa mga nangyari kasi tila na iba na ang kwento ngayon. Ang usapan supposedly ay yung pag-atake ng NBI sa Senado pero ngayon tila ang focus tumakas daw si Senator Bato de la Rosa. Unang tanong natin kaagad kay Atty. Jimmy, masasabi ba nating pugante si Senator Bato para sabihin tumakas siya? Hindi po pwedeng tumakas ang isang hindi akusado, at least in our jurisdiction. Linawin lang po natin sa lahat ng mga nalilito na ang warrant po na being brandished by former Senator Trillanes and being unlawfully enforced by Matibag and the NBI is a foreign warrant at ulit-ulit nyo nang narinig na hindi pa yan dumadaan sa competent judicial authority here in the custodial state na tinatawag ng Rome Statute. So, kung kayo po ay walang valid warrant against you, how can you escape? You can use it in yung normal sense of the word na escape, na tumakas siya. Pero ano ba yung tinakasan niya? Unlawful arrest ang tinakasan niya. Pero as regards a lawful arrest, wala siyang tinatakasan. Kanina, nasa Senado po ako. Wala namang ibang senador akong nakita doon at the time I was there. So, lahat sila umuwi. So lahat sila tumakas? Yun na nga. Lahat sila umuwi. Pati si Bato, baka umuwi. Diba? Pero you cannot call that escape. That he was not under any obligation to stay there. Pero unang tanong kagad, nakita nyo ba yung warrant na sinasabi ni Trillanes? Wala nga May natanggap ba kayo? Na-servan ba kayo formally nung warrant? Hindi nga That's the problem because we do not know ano ba ang proseso niyang pag-serve ng secret warrant na sinasabi ng ICC. Kasi meron silang internal rule na pwede daw mag-serve ng secret warrant. For me, that goes against the very essence of due process. No? You're supposed to be informed of the charges against you. Lalo na by foreign tribunal na wala namang saklaw-saklaw sa atin. Kaya lang, merong ginaganito-ganito si Trillanes na warrant. Kung sabihin kaya nating warrant din ni Sir Jack, pwede ba yun? Na hindi ko ipapakita kay Sir Jack? Wara. Yung warrant, wara. Hindi kasi nga ganito.
To be fair ha, locally, sa rules of court, Rule 113, no, yung warrant, pwede namang hindi ipakita ng arresting officer. Assuming it is a local warrant, tsaka ina-announce niya yung kanyang authority tsaka yung purpose niya of making the arrest. And then, dadalhin sa nearest police station, pwedeng dun ipakita yung warrant. Local rules natin yan. But that only applies, kasi ginagamit to ng mga ibang luminaries eh. Pwede mo yan i-apply kung valid yung warrant. Eh, hindi nga po valid yung warrant ng ICC dahil wala nga jurisdiction. At kung meron man, assuming arguendo, meron nga, daan nyo po sa competent judicial authority according to Article 59 of the Rome Statute. Eh yun nga yung tinatanong, attorney. Yung sinasabi nila na enough na daw na judge yung ICC. Kaya pwede sila mag-issue ng warrant. Pero meron po akong nadinig, ganito po yun. Ang sabi, ba't yung kay Saldico? Meron ding warrant. Tapos, doon sa foreign country, hindi nila pwedeng ipatupad dahil kailangan nilang respetuhin yung batas doon. Bakit ngayon dito, ayaw nilang respetuhin yung batas dito na dumaan sa competent court? That is an absolutely strong and correct point. At kung tingnan nyo yung ibang bansa na state party sa Rome Statute, lahat sila, France, Korea, and all that, no? Lahat sila adhere to the fact na dapat dumaan muna sa korte nila ang ICC or any other foreign warrant, mga Interpol, Red Notice, diffusion, dumadaan po sa local nilang proseso. Tayo lang po ang natatanging bansa na may mga officials representing our country na are trying to say, na hindi, wag na natin idaan sa ating local courts. Baliktad na baliktad po ang ginagawa ng opisyal natin sa mga ibang bansa. At saka parang, actually, medyo mali pa nga yung argument na yun dahil yung nag-issue ng warrant ay Pilipinas at Pilipino si Zaldico. Oh, correct. Ito, ICC ang nagbigay ng warrant, Correct. hindi naman bansang Pilipinas, pero ibibigay natin. Correct. So parang malabo talagang ito yung warrant na to. Correct. Pero merong bali-balita na iba daw yung pinakita ni Trillanes at yung totoong kaso. Bakit bigyan po kami ng paliwanag dito? Lilinawin ko lang po, the only reason why we are making assumptions, hindi pa sure, assumption lang, na parang spurious yung pinakita ni Trillanes na warrant is because we were not served or formally served a copy of it. So ang nakikita namin, through their own fault, ay yung mga copies lang sa media, yung mga ginaganyan niya, siniscreen capture namin, ini-enlarge namin. Why? Is that our fault? Hindi. Kasi nga hindi nyo kami binibigyan. At base po sa research ng team namin, iba po yung mga case number na nakasulat doon, laban dun sa original na warrant na nirelease na rin naman ng ICC. So, as for now, it seems to be a spurious document being brandished by the former senator. So linawin natin, iba yung numero? Iba. Oh, we can show you the pictures or you can do your own research. And again, I am very open to correction with this on this regard. With the disclaimer na kung nagkamali man ako, hindi namin kasalanan. Hindi niyo kami pinibigyan ng kopya eh. Dito nga sa video na to, makikita mo na parang ang bilis lang niyang finlash. Tapos, binalik niya na kaagad eh. At saka usually, kapag ganyan, yung media humihingi din ng copy yan eh. Correct. Pero ang media, walang copy. Samantalang yung mga decision ng Supreme Court, mabilis nakakuha yung media, no? Oo eh. Ayaw itaas, oh. Ayan, babalik niya yan kaagad. Hindi niya na, parang alam mo yun, hindi na rin niya pinatagal na hawak niya eh. Ang dami pong, there's so many things wrong with this picture. Number one, the warrant itself. Number two, the person serving it. Ano po ba yung authority nito? Pinapunta raw siya, doon iba to siya manghuli. Sabihin na natin, kasi alam naman natin yung statement na yun is just a casual, parang pang-asar niya lang na statement. Pero bigyan niyo po kami ng official statement. As a matter of fact, kasali po sa mga supplemental petition namin sa Supreme Court, we pray before the Honorable Court na pasagutin si Trillanes. Under what authority? Yan po ang totoong meaning ng co-warranto eh. Di ba? Narinig niyo co-warranto. Co-warranto means under what authority?
Under what authority are you serving that warrant? Hindi kaya attorney, galing Jay. din sa sa recto yung warrant niya. Baka kasama ng budol mo ani pinaprint yan. Oo nga. Oo. Pero attorney, going back doon sa, alam mo, nakalabas si Senator Bato, no? Kasi yung mga kritiko, sinasabi nila tumakas. Parang hindi natin matatawag na tumakas kung wala pa namang warrant of arrest. Considering na siya ay nasa protective custody ng Senado, may nalabag ba siyang batas dito? Wala. Very strongly emphasize yan ng legal team namin that he has committed no wrong and he has in fact just performed an act of self-preservation because hindi naman po legal yung arrest na sinusubukan gawin ng NBI di umano, no? At yung kanyang fear for his life was very real kasi may president. Dahil yung president si Rodrigo Duterte. So, pwede siyang bigla na lang i-aeroplano. Oo. So, nag-iiyakan silang mag-ina eh. There was no plan here, no? Wala pong maniwala man ng audience or hindi. Wala naman ditong malalim na plano na sisipot siya, tatakas siya. Lahat yan mga opportunities that he presented to them. Nung the night na magkasama kami, nag-iiyakan silang mag-asawa eh. Na, Dad, baka ano ka na ha? Hindi na kita makita. Ganun yung mga nakikita namin. So justifiable talaga, attorney, no? Yung pagtatago, yung hindi pagsipot ni Senator Bato de la Rosa sa Senate, no? Ulit-ulit kong sinasabi, hindi siya nagtatago. Nagtataguyod siya. Yun ang lagi kong sinasabi. He is upholding our sovereignty. Pero attorney, kailan papasok si Senator Bato? Kailan ka papasok? Kailan papasok ulit? Oo. God only knows, no? Kasi, siguro pag, there's a small chance, no? Pag na-issue yung TRO or pag nadinig yung aming mga petisyon at ang Korte Suprema ay naglabas ng malinaw na po na rules on extradition, on surrender, and all that, we will advise him to attend. Attorney, itong NBI, may kakaharapin bang kaso ito? Dahil dyan sa warrant na hawak ni Trillanes? From our end, it is a possibility. Kasi yung client namin ang directly damaged ng mga actions nila, di ba? In fact, he was threatened ng deprivation ng life, liberty, and security. And nasugatan siya, nadapa siya, na-threaten yung kanyang pamilya, natakot sila, sleepless nights, di ba? Ay, nagkaputukan ba? Nagkaputukan. Of course, there was an attempt to stop his participation in the legislative proceedings. Di ba? Marami na kayo narinig siguro na violation yan of the parliamentary immunity, Article 145 ng Revised Penal Code. Sa totoo, yung opinion ko, sedition yan eh. Sedition, hindi inciting. Sedition mismo. Kasi sa sedition, public, tumultuous uprising, armed, to prevent the function of the legislature or any branch of government, no? O nandun lahat eh. Public. Ang dami nila, tumultuous. Ilan yung may 2 babae, 3 lalaki, basta more than 3 naman. O, armed. O, ano yung purpose? Apparently, na hindi makaboto, di ba? Para sa akin, sedition eh. No, but again, it is up to our legal. Base lang po dun sa nakaraan niyang press con. At yung parang outward niya na nagalit dun sa nangyari. And he categorically calls it an attack on the Senate. Parang imposible na hindi siya mag-take ng legal action. So I predict a legal action from the attorney, Alan Peter Cayetano. Kasi sedition, ang sabi nyo, isa sa mga Opinion ko yan. possible law na binrake dito. Oo. And that's non-bailable. Oo. Mataas yun. Kasi... So, ibig bang sabihin nito, posibleng si Matibag ay humarap dito sa kaso na to? Or yung tauhan lang niya? Hindi, kasi pati si Trillanes, in my opinion, kasi conspiracy, di ba? The act of one is the act of all. Hindi naman kailangan ikaw yung kasama sa nag-aaresto. Kahit nandun ka sa isang kwarto na nakikiplano at may Xerox na ICC warrant, kasali ka pa rin kung yun yung common plan, common design, di ba?
So, balak namin mag-file against all of them. Bahala na ang korte mag-decide based on the evidence that we will produce. Attorney, sabi kasi ni Attorney Matibag, rumesponde lang daw sila sa request ng GSIS. So now, Nagtatanggal ng kandado para mabuksan at ikandado ulit, no? Ganun ba, di ba? ito bang makukonsider ba natin na premise na ng Senado? Kasi magdingding lang ang pagitan eh. The judge would probably look at the intent. No? The intent, hindi na yung mga spatial arrangement or whatever. They will look at the intent. Because hindi naman po simple trespassing ang ipapile mo dyan if ever eh. Diba? What was the attempt? At the very least, it was an attempt at either an unlawful arrest or baka nga terrorism pa yan eh. Hindi mo alam kung ano yung intent kasi eh. Masyadong malabo, no? So, we'll see. At saka kung kailangan ng protection ng GSIS, di ba dapat police ang ni-request, hindi NBI? At kung sakasakaling lumabas ba si Bato, halimbawa lang, doon sa GSIS at pinigilan ng NBI, without proper authority, di ba pwede makonsider yung na kidnapping ang gagawin nila? Kidnapping, unlawful arrest, violation pa rin ng parliamentary immunity, napakadaming kaso eh. The point being na marami pong inconsistencies ang sinasabi ni Director Matibag. Nagbabangga-bangga na po ang sinasabi niya at ng palasyo. At it seems to me na obvious naman po sa lahat ng mga nag-iisip pa na yung mga statements niya ay puro cover up. No? He is making it up as he goes along. Pag merong nag-accuse sa kanya na parang ano kayo nun, sinusubukan yung pumasok. Hindi po, tinatanggal lang namin yung kandado para i-secure ulit. Laging ganun eh. Tapos, nung nangako siya kay Ala na magpapakita kami ng warrant, nasa kotse lang. 'Di ba? Tapos, hindi naman. Wala pa naman pong totoo. Ako, hindi ko pa siya inaaway. Pero kasi these are his actions. Nangangako siya, nagko-commit siya, hindi naman po nagkakatotoo. At kung totoo yung sinabi ng Pangulo na nung alas 4, pinapa-pull out na sila, which by the way, incriminates the President na they're acting up on his orders. But let's set that aside. Nandun pa rin sila pagkatapos, di ba? Ibig sabihin, nilabag din nila yung supposed leader nila. So madami pong hindi nagtutugma sa mga sinasabi niya. So he cannot expect us to respect his next pronouncements. Actually, di talaga nagtutugma-tugma yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ni NBI Matibag, tsaka ni Claire Castro. Now, ang bali-balita po, yung nahuli daw ay driver. Yung Oragon ba yun? Oragon? Oragon. In a lawyer's perspective, pwede ba magdala ng baril ang isang driver ng NBI? Tsaka wag na natin pag-usapan kung driver siya. Volunteer daw eh. Again, another pronouncement by him. I don't even know where to begin, Master Judea, kasi Dami, binigyan mo ng baril yung volunteer na hindi daw niya Pinahawak lang daw, pinahawak. hindi naman daw niya kontrolado yung hawak niyang baril. It is at least clear yung kanyang lack of a coherent story. No? So at least, at the very least, yung character niya pwede nating i-judge. At nagsalita na rin yung asawa ng driver na wala talagang baril yung asawa niya. Hindi daw talaga nagdadala ng baril yun. So, ibig sabihin, nung nagkataon na nangyari yun, may nagbigay talaga ng baril kung sakaling totoo yun. Bawal yun, walang lisensya siya. Bawal yun. Hindi ka pwede magawa, wala ka lisensya. Hindi, meron daw pinagbitbit. Yun ang dahilan nila eh. Inutusan lang magbitbit. Yung baril. Violation pa rin yun nung Illegal Firearms and Ammunition Act. Violation pa rin yun. Di ba may bagong license yung taga-bitbit? Kaya lang, attorney, isa sa mga lagi sinasabi na huli daw, kasi bumalik, kinuha yung bag. Yung tactical bag. Tactical bag. May balita, ewan ko kung totoo ito, i-confirm mo na lang, may mga ID daw doon sa bag. Totoo ba yun, na may ID ng mga NBI doon sa bag? Hindi ko pa kasi nakikita, pero pareho lang siguro tayo na naririnig na balita. Pero bakit hindi natin pinupukusan, pagtuunan natin ng pansin, yung fact na pinaputok yung baril? Huwag muna natin pag-usapan kung sino siya o kung ano man. Basta the point is he was acting
Apparently, on the instructions of the NBI, he was with them. They do not deny his participation. They do not deny that he was accepting directions from them. So, in effect, siya at that time was acting under the control and supervision of the NBI. So, kung kanino man yung baril na yun, separate na kaso na yun. Ang nagpaputok ay isang tao na kontrolado nung NBI. Sagot nila yun. Pero sabi ng presidente, hindi daw ito gobyerno kung sino man daw yung nagpaputok dyan. Kung Senate side yan, government pa din yan. Kung NBI side, government pa din yan. So, sino yung tinutukoy niya na hindi gobyerno? Baka, ewan ko kung anong multo na po yung... Alam ko, Ghost NBI. Oo. Kasi uso Ghost ngayon, di ba? Ghost Blood Control. Ito, Ghost NBI. Ito po, ang lahat po ng nababalitaan natin, puro second-hand information. Let me give you first-hand. Kami po ay nakakulong dun sa kwarto ni Senator Bato kagabi. Hindi na namin alam ang gagawin, no? Nanggaling kami dun sa kwarto ni Alan Cayetano, sa second floor kasi yan. Nung dumating na si Secretary John Vic, nag-provide siya ng escort para makapunta kami sa kanya-kanyang kwarto. Kasi ang sisikip na dun sa mga kwarto, no? Nakapunta kami at kinulong kami, lockdown kami sa kwarto ni Bato. Pagtingin namin, doon sa, may biranda yan kung nakapasok na yan sa Senate, no? May mga nakita kaming tao doon na nagpapasok-pasok pa rin doon sa GSIS. Binidyohan namin ni Atty. Torion. Flashlight. Oo, may flashlight. Apparently, still trying to find ways in or something. May NBI. Tinawag kaming sinungaling ng mga kung sino-sinong media. They denied it at first, tapos biglang ngayon sasabihin na nila na totoo, pero puro ganon, di ba? First-hand information na namin Dininay nila yun, ha? Sabi nila, walang dininay NBI, nandito kami sa fellowship. If you notice, i-attempt muna nila na i-debunk Pero pag sila ay napahiya na, pepektosan nila ng konti, pero sila pa rin yung panalo. Pero ito, may first-hand information na ako mismo nakakita, kitang-kita ko po with my own eyes, NBI. So, wag niyo po kaming sisihin. Nakita niyo po ba? NBA, ha? Hindi. Kasi minsan baka NBA yan. May number 33 sa likod. Hindi kaya NPA. Hindi din. NPA. Attorney, meron silang bagong narrative ngayon na sinasabi nila, ito daw yung nangyari dito, parang pakulo lang daw to ni Senator Cayetano. Para makatakas. Oo. Ikaw, nandun ka doon sa loob nung Senado. Can you explain your experience mo? Paano natin i-debunk yung sinasabi nila na kasi si Trillanes din nagsimula niyan na pasimuno ng ni Cayetano para yung simpatya mapunta sa kanila. Alam nyo, noong araw, nagbibigay pa ako ng konting benefit of the doubt dyan kaila Trillanes, kaila Matibag. Kasi iniisip ko, baka politika lang yan. Pero ito, these are outright lies. Kasi nandun ako mismo. Katabing-katabi ko si Alan Peter Cayetano nung narinig namin yung mga putukan. Kala nga nila fireworks Ako pa nga yung unang pumunta sa bintana. Tinignan ko, hindi fireworks yan kasi shooter yung tatay ko dati. Alam ko, tunog ng baril Sabi ko, hindi pa putok to. May sumisigaw na. Sabi ko, mukhang wakas ko na to. Kawawa naman yung baby ko. Yun ang una kong iniisip talaga Nakita ko yung mukha ni Senator Alan Cayetano na sincere, totoong gulat. Yung tipong, okay, what should we do? He was trying to remain his normal, calm self. Pero totoo siyang nataranta ng konti. Si Senator Pia, nakita ko, nakikipagsigawan kay Matibag sa telepono. Nakita ko po yun. Lahat po yan first hand. So, Narinig paano mo din yung sinigawan siya? Narinig ko. Hindi ko dinig yung sigaw kasi siyempre telepono Pero nakikita ko yung reaction niya na sinabi niya, ikaw kaya ang bombahin. Gumanon siya Tapos ni-report niya pagbaba. Can you imagine kung ano itong sinabi ni Matibag sa akin para? Something like that, no? So, madalas po kasi tayong lahat ay mga popcorn na peanut gallery lang tayo sa mga balita. Pero ito po, hindi yung gano'n. Iba yun. Ibang show yun, ha? Oo, hindi. In the original sense, no, na para tayong mga bystander. Okay na, coach? Pero ito, hindi po kami bystander. Biktima kami nung Senate attack. So, para nila isisi
Victim shaming po yan. Victim blaming, victim shaming. Ano pa ba ang mga terms ng mga bata ngayon? Lagi nilang, Pero wala na- lagi nilang Oo. ginagamit yung mga victim shaming. Di ba? Yan po, I can assure you mga kababayan, sa mga kaibigan ko po na kahit papano nag-iisip pa, at least on this account, hindi po totoo yung sinasabi nila. Hindi po yan stage ni Bato, hindi yan stage ni Alan. I was there, I can tell you with a straight and honest face, hindi po nila kagagawa niyan. Wala namang tumili na senador. Meron siguro yung mga babae. Yung mga babae. Kasi tumili yung isang reporter doon, tumitili talaga nung nagkaputo. Gumagano na. Andun pa ba si Lacson? Aray ko. May gumaganon pa. Hindi, tinatanong. Alam nyo, again, we are not casting aspersions. These have been publicly declared by the Senate President. No? Na napag-alaman naman namin talaga na may 4 na senador. At that time, 4 pa yung bilang niya na napagsabihan talaga na get out of there. These are official reports to them, no? Or I don't know if official, pero real reports to them. So, paano ka namang hindi mag-iisip ng kahit paano na konting suspicion ba? Can you name that 4 senators? Hindi, lumabas naman na sa media At least yung mga umuwi. 4 dun sa mga umuwi. At saka nakakagulat nga doon, Banat Bay, Tito Soto, magdadrive ng sasakyan niya, palabas. Nilikon ko sa sabi ko, Even if, pero magano yan, may driver yan. Oh, sabi nga nila sabi lang nila na baka wala pa yung driver niya, dinrive niya na palabas yung Hindi, yung driver niya, hiniram ng NBI. Pwede. Hindi, joke lang. Baka nag-volunteer yan. Baka nag-volunteer. Bilo lang po, bilo lang. So, attorney, Tanim Road halos, Bridge, halos 10 to yung umuwi na mga senador. So, etong sa 10 to, 4 dito. Daw, again, ang sinasabi ko po, we have to be very clear here. Lahat ito ay unverified. At puro minority. Puro minority. Pero again, unverified Pero reports yan. sabi rin ni Senator Cayetano, pati si Senator Loren, sinabihan pero nanatili. Di ba? Sinuotan pa nga daw ng pinapasuot pa daw ng Bulletproof, vest si Amy. In fact, ang balita ko, may mga iba sa kanila na hindi naniwala. Kasi parang it's too fantastic to be true, no? So, totoo pala. Pero si Senator Alan, I can assure you with my first-hand na experience sa kanya, gulat na gulat siya. Pero alam mo ako nung nandito kami sa nung nagkaputukan, alam mo to, Boss Dada, yung ganyang script hindi nakakagulat kasi ginawa nila yan sa KOJC at nalaman din natin nung pasugod sila, di ba? Ganyan na ganyan po ginawa. Wala silang pakialam sa batas. Basta gagawin nila yung unlawful arrest. Tsaka parehas Coach Oli, nung unang mga araw, dinideny ng gobyerno. Wala silang utos doon sa pagsugod. And then eventually they owned up doon sa sa operation. So ngayon, ganoon din yung nangyayari na dinideny nila na sila yung may kasalanan or sila yung may pero dito ibang klase kasi To the point na magdi-drill. Kaya baka susunod niyan, mag-uukay na sila dyan. Mahirap yun, mahirap i-deny yung pagdidrill. And sinabi nila na walang NBI dyan, walang may baril, pero nagpaputok sila pabalik. And lahat yun captured ng mga interviews sa kanila mismo. Yes. Kaya for me, it is very clear that we cannot trust. And I'm not trying to cause unrest, no? Pero we cannot trust fully, hook, line, and sinker, the pronouncements of the agencies, of certain agencies of the government. Hindi naman po lahat. Pero I would suggest to the President na kung ang heart niya is still in the right place, palagi ko dapat panahon ng suspindihin niya na yung mga nahuli na hindi nagsasabi ng totoo sa kanya. Pero, 2 things kasi. One, sabi ni Marcos, sinabi lang ni Matibag na walang NBI. Pero 2, meron naman ang gagaling kay Senator Amy na directly si Marcos ang nag-utos doon sa NBI agent to capture Bato no matter what, di ba? Yes. So, in your own opinion, nandun ka, ano sa tingin mo mas matimbang? Ang ginago ni Matibag ang presidente o yung presidente mismo nag-utos? Alam mo, aminin ko sa inyo hindi ko yan kayang sagutin. Alam nyo kung bakit? Si Director Matibag po, with all due respect po, hindi ko siya kilala personally. Pero
pareho kami ng partido dati. No? Siya ay dating PDP yan, no? Alam naman ninyong lahat yan. I think nag-SecGen pa yan or something like that. At ang balita ko lang, these are just mga hearsay lang, na ang ugali po niya talaga, morning, noon, and night daw, ganyan talaga. No? Kumbaga, action man, gagalaw yan kahit ano, kahit alanganin, gagalaw. Daw. Puro daw po to. Due respect po, Director. So, there is a big chance talaga, nagagalaw siya ring mag-isa. May chance din naman na ganon. On the other hand, hindi naman po ako naniniwala yung sa KOJC naman ay nangyari without higher orders. So, hindi natin malalaman. That's a matter of evidence. At attorney, ang nakakapagtaka dito, 1.5 hour na sinubaybayan ng presidente yung pangyayari sa Senado. So, hindi ba katakatakay na ilang araw na halos yun Yun na nga alam mo, I have to give credit where credit is due. Hindi naman lahat ng agencies under the President ay walang ginawa, no? I have to give credit to Secretary John Vic, ha? Alam ko, hindi nyo masyadong best friend yon. Pero at that time, nung tumawag sila Senator Pia sa kanya at si Senator Loren and Alan na pumunta doon, pumunta agad with the assurance na ako lang, tsaka isang tao ko lang ang pupunta dyan, don't worry. Tsaka hindi ko yan na-arresto yun si Bato. I do not have that intention. Nung pumunta siya doon, he was stern, pero he was not, wala siyang animosity towards any of the senators. Sinicure niya kami, pinalipat kami sa mga kanya-kanyang Was he kwarto. sincere? I think in keeping us safe, sincere na sincere siya. Nagpa-lockdown siya. In fact, kaya palagay ko, it is because of him, kaya may naaresto din. May mga nahanap din na tao. Tama? So, umakto naman siya. So, tingin ko, this is really, again, akin lang to, sa NBA to. Hindi ito sa police. Hindi ito sa DILG, under the DILG. Pero wala ba kayong naamoy na iba kasi yung report niya na sinabi ni Senator Cayetano at iba rin ang report ng OSAA. Di ba sa report niya, parang ang nagsimula yung OSAA, hindi naman daw pumapalag yung mga NBI na nandun. Pero sa report naman ng OSAA, nagtumutok daw yung NBI. Oo. Ang pinag-uusapan ko lang kanina is yung presence niya kagabi doon. Anong gabi na yon, no? Ay tingin ko sincerely trying to keep people safe. Pero as far as reports go, alam naman natin that reports can be politicized na. Iba na yan. Kasi may epekto na yan, investigasyon na yan eh. No? So, hindi ko alam. Lali, may mga nakabasa akong comment kapos. May mga naman may mga kasuhan naman tayo. Ang alam ko, wala eh. Parang wala naman yatang tinamaan. No? So, sana totoo yung report na wala. May question nga dito, kung stage lang ba ang barilan, pwede bang i-stage yun? May bala, live bullets, kita namin, butas-butas yung dingding. Ganun naman. Oo, sa loob lang ng 2 araw, mapaplano mo agad yung pag-stage nung siege na yan? Posible ba yun? To be fair, in our history, in our political history, there have been some staged ambushes. No? And this has resulted in deaths, pero staged pa rin. It has resulted in some changes in power. May mga kilala tayong mga former senator dati na pinasabog pa yung mga kotse. Assault talaga. So, pwede naman. Pero in this case, because of my personal knowledge, I have the moral conviction to say na hindi yan staged from where I sit. Imposible talaga eh. Masyadong totoo yung panic ng mga senators and they were actually fearing for their lives. Pero doon sa batas ba natin, merong, kasi ngayon ang pinopoint out nila yung 5 ang putok mula sa labas at 27 sa loob. Meron bang yun, legal implication na ibig sabihin ang may kasalanan ay yung OSAA? Definitely not. Kasi una sa lahat, linawin natin yung 27.5 na yan. Hindi nila sinabi na 27 pinaputok ng OSAA, 5 dun sa NBI. Hindi nila sinabi yon. Sabi nila, 5 sa labas, 27 sa loob.
Hindi nila sinabi kung sino yung nagpaputok. So, that requires further investigation. Tsaka in the first place, bakit sila nandun? In the first place. Kasi like we have mixed reports. Tingnan muna natin kung anong lalabas sa reports, pero may mga balita kami na nasa hagdan na daw. So in the legal concept of self-defense, no? O hindi ba pwedeng mag-defend yung USAA sa Wait, hagdan ng Senate? Senado. Supposedly. Pero again, yung iba sabi hagdan ng GSIS daw. So how do you know? Diba? Kasi kaya nag-warning shot eh. So nakita na siguro nila nasa loob, kaya nag-warning shot na. Kasi parang ang sinasabi is nag-warning shot daw ay OSAA. Oo. Nakita mo ba na ang OSAA may mga mahabang baril? Ano ba yung mga Hindi, baril? yung nakita ko hindi mahaba. Parang mga 40 ang dala. Yung nakita ko. Pero kasi, I don't see why they are trying to focus on who fired the first shot. Hindi ba dapat ang pinofocus nila ay yung intent ng mga pumapasok? Kasi it doesn't matter kung sino unang magpaputok. Halimbawa, coach, may pumapasok sa bahay mo, nakatawid na, nag-warning na, pumasok na sa bahay mo. Barilin mo na at least to disable. Iba naman yun kung treacherously, nakatalikod, binaril mo sa likod, walang kalaban-laban, kahit nasa loob ng bahay mo yan, medyo gray yan, no? Pero nag-warning ka na, continuing yung threat, pumasok, continuing. Tsaka nag-warning sila, din. tapos pumutok sila. Oh. So, ito nga, wala nga casualty, hindi walang nasugatan. Si Bato lang nga nasugatan, di ba? Bakit hindi daw equal? Oh. 5 doon, dapat 5 lang din daw ang putok ng taga-USAA. Kailangan ba ganun? ilan ba yung warning shot na narinig ninyo? Or at least man lang i-report sa inyo? Hindi mo malalaman kasi kung ano yung totoong warning shot at kung ano yung iba eh. Kasi nga, 27 sa loob, 5 sa labas. That's all the report says. Walang sinabi kung sino yun. In fact, we had just recently learned na yung Oragon pala ay nagpaputok. O, dun muna tayo. Siya pala yung gunman. O, dun muna. Alamin natin. But the most critical part is the intent nila. Were they intending to come in and to seize Bato? Or to burn the building, as some reports said? Hindi ko natin alam. Grabe, parang KOJC talaga. Kasi ganyan din sa KOJC. Susunugin nila yung mga establishment sa loob para daw mapalabas nila si... Pero ganyan din sinabi ni Marcos, ha? Walang baril daw. Oo, walang baril. Oo. Ngayon, walang NBI, pero lahat sila naka-uniforme. Walang NBI at wala daw militar. Yun ang sabi niya. Pero nakita naman natin na pumuputok din yung mga Marines. Hindi naman NBI, yung driver ng NBI. Tsaka sinabi din ni Auntie Claire na ano eh. At hindi gobyerno. Yun ang importante doon. Hindi daw, kung hindi gobyerno talaga, doon talaga ako napaisip eh. Oo, kasi parehas, either way, parehas na gobyerno. Baka pinasuutan. Kasi ganun din doon sa KOJC, may pinasuutan ng pulis. I will try my best to be very fair to the President. It's very clear that he has made some wrong statements. So, let's put his heart first, assume it's in the right place. Misinformed siya. Tama? Pag hindi siya nag-take ng action, administrative action man lang, against the people who misinformed him, dun tayo magduda. Let's give him time to act on those. Dapat palitan ba si Matibag? Dapat. Pero nag-statement na kasi sila kanina eh, na yung state, syempre, alam mo naman, yung sinasabi ng USEC, yun din yung posisyon ng Malacanang, at ang sinasabi nila, yung tawag dito, NBI, walang ginawang masama. Hindi, alam naman natin na kaya may spokespeople ang presidente so that he has a chance to reprobate the statements, no? So, iintayin natin na I would give it maybe a week maximum. Tingnan natin kung maglo-launch siya talaga ng thorough and real investigation. I also assume that the new Senate President will conduct their own investigation. So, you agree with Senator Imy's letter to the President? Oo. Dapat tanggalin yung tatlo. Yung sila Donggalo, di ba? Yung mga names na yun. Kasi nga, if they do not, pwede na siyang pagdudahan ng taong bayan. Paano kung i-promote pa? Siya eh. Di ba? Si Tory na-promote pa. Ang ganda talaga ng mga tanong ni Coach eh. Pag na-promote pa, talagang yan, alam na. Attorney, it's all about ano ba to? Sa tingin niya, it's all about impeachment. Kasi yung simula nung pumasok yung article of impeachment, doon na nagkagulo eh. Parang nagsuot na sila ng bulletproof.
Parang ano bang, sa tingin mo dyan? Speaking of impeachment, syempre, alam naman nila na itatransmit yung articles of impeachment. Tapos, syempre, alam nyo rin naman na yung minority, sila yung sabik na sabik doon sa articles of impeachment. Pero, Nag-uwian. bakit una silang nagsipag-uwian? Yun pa yung ibang angulo eh. Hindi natin pwedeng sabihin it's all about the impeachment, pero hindi naman natin pwedeng sabihin it's not about the impeachment. It is definitely part of the equation kasi ano ba ang pinagkaabalahan ng gobyerno for the past 2 years? Hindi ba yan? Na lumabas siya, may oras. Oo, yung mga lag. So, ba't ka pa maglalag kung tatakas ka? Exactly. Kasi nga, again, in the loose usage of the word takas, gusto nga niyang hindi siya ma-detect ng mga kalaban eh. So there was no announcement kahit sa kakampi. Yung anak niya hindi alam. Pero wise decision ba yun? Kasi kung nasa labas ka, baka safer ka sa loob. Saan mga... Hindi ba magiging negative yung tingin ko- dating nun kay Senate President? Kasi syempre, di ba? Kasi yun, sa ngayon yung pag-alis niya, doon lalong uminit yung pagbaliktad nila ng sitwasyon eh. Tingin ko yung putukan was a defining factor. Because if they can do that, kasi unprecedented yung nangyari na yan. Kung pwedeng mangyari ang ganyang klaseng gulo sa isang napakasagradong institusyon, nakita siguro ni Bato that these guys will stop at nothing. Actually, na-realize ko din yan nung bakit siya parang lugi, bakit ka aalis, pinaglabang ka na nga ng mga tao. Pero naisip ko kasi, yung kay Pastor din, di ba, sumuko si Pastor kasi iniisip niya, madadamay yung ibang tao ng mga taga kay OJC. Siguro naisip din talaga ni Bato na pag mag-stay pa siya doon, baka madamay pa yung iba. At saka at least now, alam na ni Senator Bato, yung nadaanan natin nung kay O.J. Susich, mas mauunawaan niya na tayo ngayon. At nung ibang senador. At nung ibang senador, mas maunawaan nila. Ikaw, attorney, kung halimbawa, tinanong ka niya o hiningi niya yung iyong opinion at sinabi niya na, attorney, aalis ako bukas, tatakas ako or lalabas ako. Anong, papayag ka ba bilang abogado niya? Pipigilan mo ba siya? Uulit-ulitin ko po ang napaka-basic legal fact na walang warrant against him. So, it's just like saying, uuwi na ako. O, di umuwi ka. Yun lang ang sasagot ko sa Pero kanya. safety yung safety, baka delikado ka sa labas. He was he was away in hiding for 6 months. He's very safe. Robin He was Padilla, very safe. attorney, Robin Padilla, dinadamay siya dito, siya daw ang nagtakas. And nakita daw siya sa isang VIP area or VIP lounge sa isang airport. So, na-contact niyo na po ba si Robin Padilla, Senator Robin, at matanong tungkol dito? Hindi ko pa siya nakakausap. And again, kung kayo ang nag-a-accuse niyan, hindi patunayan nyo. Kasi as far as we're concerned, wala kami talagang alam. And I am not just saying that as a legal defense, ha. Alam ko, some people think, baka nagsa-strategy ako. Sinasabi ko po sa inyo, totoo. Wala kaming alam. Ako pa nagsabi kay Atty. Torion, dahil nauna ako sa Senate, mga 8, mga ganyan. Pagdating niya, sabi ko, boss, wala na yata si Bato dito, ha. Nahanap ko. Ba't din ninyo itanong doon sa kaibigan mo sa kabilang istasyon? Siya may alam lahat eh. Alam niya na meron doon sa lounge, ba't hindi niya ilabas yung picture? Alam nyo, next question na lang. Eto, next question. Kasi naratibo din nila ito eh. Bakit si Trillanes? Bakit si Senator De Lima? Senador din yun. Inaresto dati. Bakit hindi maaresto si Senator Bato para sa kaliwanagan na rin ng ating mga kababayan? Meron pong warrant of arrest dati kaila Enrile, kaila De Lima, kaila Trillanes. Locally issued by domestic courts. Ulit-ulit po di ba? Pero yung kay Bato po, walang warrant. At best, they had the subpoena. And that's all they had, the subpoena for a local case, which they recalled. So wala na. That case was still active, pero wala na siyang obligasyon sumagot kasi wala na yung subpoena. May power daw kasi yung ICC. Sabi ni kanina, yung taga-kabila din, yung kaibigan mo, na kung saan daw nag-aral itong si Senator Alan Cayetano ng abogado dahil hindi niya alam yung grounds ni Senator Bato at yung power ng ICC warrant of arrest. Kahit ano pong legal gymnastics ang gawin nila, wala pong warrant.
hindi pa po natatransform into a local warrant. Kahit ano po gawin nila. Puntahan natin yung spirit of the law. Okay? Ang spirit po of the law is nagkaroon ng ICC to try crimes na yung genocide, crimes against humanity, di ba, and other crimes against humanity, against international humanitarian law. No? With the purpose being na pag hindi gumagana ang isang judiciary sa isang bansa, tsaka lang pupunta doon. No? With the consent of the states. Yun po ang spirit ng law na yan. So, nililito lang nila eh. Nililito nila, pinagugulo na ng pinagugulo. They keep invoking Section 17 of RA 9851. Mali din po yung pag-invoke nila dyan. Ayoko lang kasi pahabain dahil it's a very boring topic. Pero ang suma total niyan is, wala po tayong obligasyon na mag-surrender ng tao doon. At wala rin karapatan ang gobyerno na isurrender si Bato na hindi dumadaan sa judiciary. Ang gustong gawin ng executive ay i-bypass ang judiciary. Ganyan po kasimple ang nangyayari. Yung executive gusto mag-surrender bypassing the judiciary. Tulad nung ginawa nila kay Pierre. Pag ginawa po nila yan, it will set a precedent that all cases na fina-file sa international courts will be strictly political. Strictly. Wala na pong dadaanan na calmer heads and mga wiser and more educated judges. Hindi na dadaan doon. Short circuit po ang sistema ng buong bansa natin. At pagdating po ng panahon nyo, pag kayo naman po ang nandyan sa kabila at may gusto nang magpadala sa inyo sa ICC, hindi rin ako papayag. Because as an officer of the court, mali yan. May chances pa ba na ma-abolish itong batas na ito? Or ano na lang? I think it should be amended. And now that sila Alan are there, I think they will probably reconsider that. Pero hindi naman siya kasi i-amend to change its spirit. It will be amended just to clarify it. I-clarify lang na ito yung steps na dadaanan. Nadadaan yan sa Philippine Center on Transnational Crimes, dadaan yan sa korte, may 20 days dito. Linawin na nila. Pero hindi ba mas okay na yung Supreme Court mismo ang magkaroon na ng desisyon dyan na matapos na yan kasi magsusunod-sunod yan eh. We pray for that. The most ideal situation is mag-release ang Supreme Court ng kanilang desisyon, step 1. Step 2, yung legislative branch ay baguhin yung batas according to the decision. Audit. Tapos. May kapangyarihan ba si Marcos na ipa-stop tong warrant of arrest kay Senator Bato? Napakalawak po ng kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas as Rodrigo Duterte demonstrated. Kahit ano sabihin ng Presidente na susunod. Yes. Pwede niyang i-atras yan, tapos. Affidavit of desistance, tapos. Tanggal ng witness, tapos. By order of the President, tapos. Kaya nga niya mag-pardon mo, di ba? Kaya nga niya mag-pardon. Yung attorney, yung mga nanggulo sa Senado, kayang-kaya niya bang ipatukoy kung sino yung mga yan? Ipatukoy? Oo din. Oo din. Yung kasi ang lakas ng kanyang mga investigative arm. Napakalakas din. Pero yung ipakulong, siyempre, that's another matter. Dapat dumaan pa rin sa korte. Lali, ako, concern ako kay Senator Bato eh. Di ba, wala na sa Senate. Close kayo, ha? So, close kami. Alam mo yung pagmamahal ko sa kanya, di ba? Alam ko mag-away na ako sa mga siraulo sa Facebook, di ba? Pero anyway, wala na si Senator Bato sa Senate. Kinakabahan ako, paano pag pumasok siya? Mahihirapan siyang pumasok. Marami nakabantay sa labas. We are really humbly praying before the Supreme Court to grant the reliefs that we have prayed for. Kasi pag lumabas po talaga, it changes everything. Yeah. It changes everything. Baka makapasok na siya, it will calm down the police, at kahit pa paano, magkakaroon ng active resistance. Pero, yung word of the President, can you rely on that? Na sinabi niyang, no arrest will happen. Hindi ba pwedeng gamitin ni Bato yun na... Pero ginawa rin niya kasi Duterte na tayo, sir. Mahirap. So, sinungaling si Marcos. Kaya hindi rin talaga kumpiyansa si Senator Bato kahit na nagsabi na sila na walang arrest, hindi talaga siya kumpiyansa. The difference po between the executive and the judiciary, ang judiciary po, pag nagbigay ng salita, kailangan talagang masunod. Unang-una, hindi naman iisa 15 sila. It is an order, it is a decision, nagiging parang batas.
Pag presidente po, ibang-iba eh. Pwede siyang magsabi ng public pronouncement pero iba gawin ng mga ahensya niya. So that's the big difference. How about the investigation, attorney? Sa Senado, gagawa rin sila ng hiwalay na investigation. Malamang mabublue ribbon yan. Tapos ngayon, sa Senado, may minority, may majority. At ang balita kanina, during the press con sa Malacanang, ang hawak ng isang investigasyon ay si Director Matibag. Kumusta naman ito yung credibility? Ano ang magiging pro and cons ng investigation dun sa kapila? Kasi walang check and balance dun eh. Dito sa Senado, meron eh. Kaya nga po, we believe in the Senate right now. Lahat naman tayo, we agree that Senator Alan was put there by God for a good reason. No? So we hope it balances what the executive branch is doing. Now, I am not accusing Matibag of anything. Pero ang sa akin, it is a clear conflict of interest to try something wherein you are also the accused. So napaka-improper ng appointment. So, siguro, in fact, pwedeng questionin yan before the Supreme Court, I feel. Because it is clearly a grave abuse of discretion to appoint someone to investigate himself. May bagong Nakakapagtaka rin, no? Nakakapagtaka rin, attorney, na kahapon lang nangyari to, wala pang 24 oras, may report na sila kagad. Meron silang nire-report sa tao. Hindi ba irregular yan? Highly irregular. It's not so much a real incident report as it is a PR management, crisis management. No? So, I would rather wait for the official reports ng PNP. Yes. Diba? And then, meron pang CIDG. And yes, report na rin ng NBI. Sure. At paghambingin natin at tingnan natin kung ano yung mga facts. Kasi may lalabas dyan na totoo. So meron ako nakita bago tayo magsimula statement ni Senator Alan Cayetano na sa 11 na sinabi ni Matibag daw, sa 11, sa 10 sinabi, 11 mali. Kaya medyo nag-aalala ako sa investigasyon na yun Parang pangako ni Marcos, no? Sa 10 pangako niya, may mali. Mas malaki. Parang ganun. That's why I'm focusing on the Senate. Yun po ang meron tayo ngayon So doon tayo mag-base. Pero doon tayo. since we are focusing on Senate, pumasok yung impeachment. Ano mauuna? Sa tingin mo? Actually, para sa akin, dapat mauna talaga mag-appoint na sila ng mga liderato sa mga sa mga komite. Kasi hindi pa they were declared vacant, di ba? Tapos hindi pa naman nila naaasikaso. So right now, as suggested by Senator Lacson nung isang araw, to declare them in holdover capacity, ibig sabihin, yung mga dating chairman pa rin. Ang chairman until replaced according to, I think, Section 19 of the Rules of Senate. Something like that yung narinig ko. So, dapat madaliin po ni SP yun. Kasi, hindi aandar ang mga komite because they cannot keep acting as a plenary. If they keep doing that, one by one lang ang pwede nilang itakel. Impeachment lang, hindi pwede yung investigation sa police. Kasi walang komite. So, unahin nila yung committees. Hindi kaya ma-accuse sila na delaying na naman? No. That is the first step in actually acting as a Senate. Kasi ang hirap gumalaw kung plenaryo. Sipin mo, kung may babaguhin silang batas na maliit lamang. Kunyari, declaring a school, something. Kunyari, ganyan. Plenaryo pa. Siyempre, kailangan may committee na on education. Anong nangyari nung time na kasi nakita ko sa news habang nagpuputukan, doon ipinapasok yung impeachment, article of impeachment. Anong pakiramdam nyo doon? Bakit ginawa yun? Kalagitnaan ng aksyon, biglang may pumapasok na maleta. I really believe this is an act of God, sir. With all, this is an earnest opinion. Parang pinapakita na po ng Panginoon yung absurdity ng nangyayari na amidst the violence, this is the priority of the government. Kitang-kita juxtaposed against each other. Bala na ang nangyayari dito. Threatened na yung Senate. Impolitika pa rin ang inaatupag nyo. This is God's metaphor para tayo ay magising bilang isang bayan. Narinig ko din sa sinabi ni Senator Pia na tumatawag daw sila during doon sa nangyayari na sa Senate. Walang sumasagot. Pero Magkatabi kami nun. Oo, nandun kayo nun, di ba? Nandun ako nun. Nandyan siya, ganyan kalayo. Pero after nagkaputukan, nung tumahimik na, tsaka dumating.
Anong basa nyo dun? Hindi naman kasi nung kausap niya, let's say si Secretary John Vic ba yan? Sinabi naman ni John Vic, parang gulat din siya sa nangyayari. Okay, give me 20 minutes, I'll be there. And in 20 minutes, he was there. Hindi naman siguro tatagal ang putukan anywhere ng 20 minutes, at least if it's not a civil war, no? Pero yung normal lang na putukan naman, usually Hindi, pero minutes lang yan when yung tawag ni Senator Pia, during the putukan na ba o before the putukan pa? Di ba nagkakaroon na ng barricade eh? Hindi, yung tawag niya nung nagputukan eh. Actually, putukan patapos na rin nun eh. Patapos na rin nun. Pero lahat kami, locked in the room. Tapos nakakatakot nga kasi every so often, biglang sa pinto, excuse me lang po biglang may gaganyan. So kami, uy, ano yan? Baka are they trying to forcibly enter? Tapos yun pala, staff, papasukin niyo ako, mga ganon. May mga ganon, wala naman. May isa sabi, ay. Hindi, biro lang. May isang senador ba? Hindi, biro lang po yan. Pampagaan lang. Pero kasi may mga staff talaga that were locked out. So, yung iba naman sa loob sabi, wag na kayong magpapasok, baka kung sino yan. Kawawa naman syempre yung mga... So we were, anong gagawin natin? My point being that the panic was real. So for them to say that is staged, napaka-cold-hearted naman ang tingin nila kay Alan Cayetano na pati staff niya pag-aalalahanin niya. Parang kaibigan mo yung nagsabi nun na abogado? Abogada? Again, alam nyo, it is not just him. Napakadaming gumagawa ngayon ng mga conjecture just because they were not there. But if you trust me enough, sinasabi ko po sa inyo, at least on this very occasion, I am 100% certain. Wala pong stage na nangyari dyan. Pero alam mo nakakagulat yun kasi di ba nakikita natin sa Amerika yun, yung mga may gunman na pumapasok sa school. Parang ganun ang na-experience nyo Parang shooting na ano. Maraming ganyan. Actually, sa kasaysayan naman ng since 1648 yata may mga ganyan na yung mga pinapasok ng mga armado at that time di naman baril pa pero armado ang lehislatura to avoid the vote. Ginagawa na yan yung search yung mga Pride Purge, hanapin niyo yan. Tsaka yung 18 Brumaire, yan yung kung paano na-install si Napoleon. Mga ganyan. Ang daming historical accounts na yung executive pinipigilan ng boto na hindi maaayon sa kanila. Attorney, so ginagawa yan? Ginagawa eh. So siguro these people are reading it as a parang template tapos ginagawa. Baka hindi kaya nabasa ni Marcos yung mga libro na yan? Hindi, palagay ko hindi naman babasa yun. Alam mo, si Napoleon, ganyan na-install in power Si Napoleon, baka si Matibag, di kaya siya ka nagbasa nun? Mel's Purge ang ginawa niya. Attorney, dito sa ginawa ni Trillanes, balik tayo kay Trillanes, parang binabastos niya yung korte sa ginagawa niya. Ano yung pwedeng o posibleng kaso yung kaharapin niya sa mga aksyon niya na to? Madami kasi marami rin siyang mga sworn statements. No? So kung dun sa mga sworn statements, pwede siyang ma-perjury. Tapos pwede rin na, kunyari, may mga, baka lang may mga order sa kanya ang court na hindi niya sinusunod. So may mga indirect contempt. No? Pero other than that, I think he is a co-conspirator in the alleged sedition or the violation of parliament. Non-bailable. Kung yung sedition. No, I have that legal belief. This is not personal, Sir Sunny. Kasi I cannot ignore the facts. It was public, it was tumultuous, they were armed, and they were clearly trying to prevent Bato from entering and performing his legislative duties. Clear eh. Lahat po ng elemento ng sedition nandun. Nandun din si Trillanes and it looked apparent that they were kind of in communication. So at the very least, siguro may probable cause to inspect him at least, to investigate him kung kasali siya. Pero yung ganyang bang kaso may expiration yan? Hindi, yung prescription, you mean? Oo. Hindi, mabigat yan. Kaya ilang taon, dekada yan. Pwede yan sa 2028? Oo, kahit 20 years pa. Pwede. Okay. So, patong-patong pala yung kasong haharapin nitong mga to. Hindi ko na alam yan kung it will depend on the political temperature. Sinong pwedeng magkaso ng sedition din? Anyone? Public crime yan eh. Kayo, pwede. Public, hindi, kami pwedeng mag-witness. Pero yung mag-file, kahit
it's a public crime. So, Ako na lang magkakaso sa kanya. Yan, ikaw na lang. Oo, ako na. Ah, Tapos okay. papawis kami, no? papawis na. Abnormal talaga yung hayop na yun. eh. Tony, sa ano pa lang yun, no? Ay, sorry. Sa kaso pa lang ni ano yun, ni Senator Bato alone. Wala pa yung sa impeachment laban kay BP Sara. Pero because I'm sure, ipapatawag din siya sa impeachment ni BP Sara Duterte kasi isa rin siya sa mga nag-push at nagpakita ng mga mali-maling ebidensya. I think ang magiging interesting dito bilang mga bystander. No? Yan. Peanut gallery. Titignan natin kung pag sinamon siya sa Senado, kung mag-a-attend siya with the same vigor that he attended the congressional hearings. Yun. Diba? Kasi ang handang-handa siya umapir dun sa lower house eh. Tingnan natin sa upper house kung a-attend siya. Ayun. Meron pa kayo tatanong bago kumanta si... bago kantahan. Meron bang effects? Ayan. Magkakanta pa kami ni Jimmy Bondoc. So ano na ang inyong next move after this? Kasi alam natin na nakalabas na si Senator Bato. Ano ang susunod din yung move na pwede nyo sabihin dito? Marami kaming hindi pwede i-disclose. Pero ang malinaw is we are pursuing the reliefs that we have asked for, yung TRO. Kasi ngayon naman, with the supervening events, nag-file na kami ng urgent manifestation with the supervening events as evidence of a clear and unmistakable threat against his life, liberty, and security. So this, itong nangyari, malaki bang maambag nito doon sa bago ninyong final? Opo, actually, ang personal kong take dyan is, I really wish hindi na sana umabot sa ganito para lang magkaroon ng proof. Kasi yun palang attempted arrest sa kanya na illegal talaga sa paningin namin. Was, in our opinion, enough proof. Pero maputol kita dyan kasi binanggit din na parang tinakel ni Senator Bato. Yung magpadala pa ng, wala pa bang ibang ebidensya dan? Parang ganyan yung in layman's terms. Patingin naman po nung ano ba yung charges talaga against our client. Ito, anong masasabi mo, attorney? May abogado kasing nagsabi, hindi sana siya hinabol kung hindi siya tumakbo. Abogado nagsabi niya na. Ano pa. Kasi po, ganito yung totoong kwento. Siguro na kwento na rin sa inyo. Pero sumakay talaga siya dun sa van ni Alan, ni Senate President. Tapos, he stayed in the van. Makuha ang confirmation. May mga eyewitness accounts. Pero again, kung hindi naman sila mag-affidavit, then we cannot use that as evidence. May mga eyewitness accounts din. Someone very close to me, may nakitang helicopter sa Senate the day we were there. But again, walang logbook. We tried. Naghanap din kami ng eyewitness account na willing i-affidavit. Ayaw din naman. So, puro hearsay ang meron kami. Para clear lang po sa taong bayan. Okay, so... Yung magandang nangyari kasi yung pangarap nilang makuha si Bato, hindi nangyari. Hindi, kasi kabado ka dyan eh. Nakabahan ako yan. Kasi may post siya eh. Alam mo ba, Ano yung post mo? nakapost na ako last year pa. Sabi ko, pakapunan ko na pag nahuli yun. Nabalita. Sabi ko, pag nakalayo sa ICC yan, pakapunan ko na nakalayo. Live. Safe ka ba? Ayan, takot siya. Kaya gusto niyang magtago na lang daw muna. Gawin nyo lahat. Marked safe. Marked safe. Pero hindi pa naman obstruction yung ginagawa niya, di ba? Dahil wala namang... Wala. Ang obstruction kasi presupposes na meron ng Legal na warrant. Kasi parang yun yung gusto nilang isampa sa mga senador na nagtatago kay Senator Bato. Yung Obstruction of justice. Presidential Decree 1829, yung obstruction of justice, ang parusa po dyan ay prison correctional maximum. Okay? So hanggang 6 years. So kahit totoo pa na nag-obstruction yung mga senador, parliamentary immunity covers that. O di hindi pa rin pwedeng huliin yung mga senador habang nakaupo sila. Bakit parang ang daming tangang abogado ngayon, attorney? Ito ba talagay dahil lang sa political color nila? Hindi po tangay ang mga yan, which is sadder. Hindi po tangay ang mga yan. I honestly believe they are blinded by certain political beliefs and they are following a narrative. Because of the very basic fear
which is the reinstallation of a Duterte in the palace. Yun lang po yan. Takot na takot sila na magkaroon ulit ng Duterte. Alagay ko, alam nung 18 Marines yung dahilan. Oo. May mga ano na ba? May mga bali-balita na ba na si Senator Marcoleta ibabalik bilang Blue Ribbon Committee? May ano na, ugong-ugong na ba o siya yung pinaka-fit talaga na ano? That is my wish, pero ang sa nakikita ko parang ayaw niya. Yun ang naririnig ko sa kanya, no? Pero we will see. I'm sure he's praying about it. Parang ayaw niya. He says that. Ano limit ano ako, personal. May plano ko pa ulit lumakbo sa 2028. At very sincerely, wala. Dahil ang gusto ko, si Inday Sara ang mamili with a free hand, with no pressure. You have to remember that among the sitting senators right now, I think there are 6 or 7 re-electionists, all in the majority. Ang dami yan. Senator Alan, pito yan eh. Sila Joel yata, Subiri ba? Robin. Robin, siyempre. Basta madami yan. I don't know with whom she will ally. So, ba't ko ipipilit ang sarili ko? I will serve at her pleasure. Ano rin, piloto ko na last election. Salamat, kaya pala ako natalo. Lang yan, oh. Okay lang yan. Malas yung boto mo, ha? Pero maganda si attorney pwede sa DOJ eh. O kung hindi man sa DOJ, at least yung anti-corruption na ano. Dahil ito, talagang sigurado ako, napaka-honest itong tao na to. Kung hindi dito, hindi maaayos ang budget ng PAGCOR noong panahon ni Pangulong Duterte. Salamat. Yan ang Vice President ng PAGCOR noon. Sa DPWH na. Pwede yan. Ako kahit saan talaga ako ilagay. Kasi para sa akin, naaaral naman lahat yan, no? Lalo na with a legal background. In fact, those jobs are easy. Huwag mo lang nakawin. Naniniwala po ako dyan. Ayun, sige. Magbigay po na kayo ng huling mensahe sa mga kababayan natin na sumusuporta, siyempre sa inyo at kay Senator Bato. Ito po si Attorney Jimmy Bondoc, ang legal counsel or one of the legal counsels of Senator Bato. And nananawagan po ako sa lahat po ng mga nag-iisip pa at meron pa pong puso para sa bayan na maging mapanuri po sa mga napapanood na balita. We categorically and vehemently deny the aspersions that we and our clients were part of a staging of the shooting. Hindi po totoo yan. Ang totoo po niyan ay lahat po kami ay mga biktima ng Senate siege na nangyari. At ang pangako ko naman po kay Senator Bato, and with regard to his alleged escape, which was not an escape, hindi rin po kami bahagi niyan. Si Senator Bato po ay dumating sa Senado na lingid sa aming kaalaman at siya ay umalis din po sa Senado na lingid sa aming kaalaman. At sa lahat po ng supporters niya, third and final point, we promise you that we will give Senator Bato the best legal defense team to assure that he is given his available legal remedies under the law. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat, Attorney Jimmy, sa inyong pagpapaunlak sa ating imbitasyon at sa inyong paglilinaw sa napakaraming mga issues at haka-haka na umiikot ngayon sa social media.